Isang gabi sa lungsod, umuwi si John sa kanyang asawang si Karen. Gayunpaman, hindi sila masyadong nag-uusap at naghapunan sa magkaibang silid. Malinaw na magulo ang kanilang relasyon. Magkasama silang nakaupo para panoorin ang balita at nalaman ng tungkol sa impeksyon na mabilis na kumakalat. Iniisip ni John na ito ay isang malaking kumpanya ng parmasyutiko na sumusubok na kumita at sinisipa sila sa virus, ngunit hindi pinansin ni Karen ang kanyang teorya. Nang ipahayag ni John na gagawa siya ng grades para sa ilang mga papel bago matulog, sinubukan ni Karen na magsalita, ngunit nagpa siya na ipagpaliban ang usapan para bukas. Kinaumagahan, narinig ni John ang isang eroplano na lumilipad ng napakalapit, na gumawa ng butas sa kanilang bubong bago ito bumagsak sa malapit. Sa sandaling iyon, sa wakas ay gustong makipag-usap ni Karen, ngunit umalis si John upang imbestigahan ang insidente. Hindi niya narinig ang sinabi nitong gusto niyang makipaghiwalay. Sa labas, tiningnan ni John ang eroplanong bumagsak sa gilid ng isang gusali na nagdulot ng malaking sunog. Sinabi ng kanilang kapitbahay kay John na ang mga nahawa ang tao ay nangangagat, kaya bumalik siya sa bahay upang ipaalam kay Karen habang patuloy silang nakakarinig ng mga sirena sa labas. Tumingin sila sa bintana at natuklasan na ang mga nahawa ang tao ay naging mga zombie na kasalukuyang umaatake sa mga tao para kainin. Agad na binuksan ng mag-asawa ang balita at umiinom si Karen habang pinapanood ang reporter na sinasabi sa lahat na manatili sa loob. Pagkatapos ay tiningnan nila ang kanilang pagkain at napagtanto na wala silang gaanong supply na nagdulot ng labis na stress para kay John kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo upang sumuka. Gusto ni Karen na kumuha siya ng mga supply mula sa apartment ng kapitbahay na binanggit na magiging ligtas siya sa pasilyo at wala nang may pakialam sa mga ilegal na gawain. Ilang sandali pa, bumalik si John na may dalang pagkain at sinabing bukas ang pinto ng kanilang kapitbahay. Pumayag si Karen na pumunta, ngunit nagsuot muna siya ng helmet, guwantes, at nilagyan ng kutsilyo ang kanyang sapatos. Bago umalis, sinabihan niya si John na kunin ang mga kahon mula sa aparador para magamit nila ito sa pag-iimbak ng mga supply. Nang bumalik si Karen na may dalang mga supply, tinanong siya ni John kung ang mga kahon ay nangangahulugan na pinaplano niya siyang iwan o kung kinuha lang niya ang mga ito upang ilagay ang mga bagay sa imbakan. Sumagot lang si Karen ng oo. Pagkatapos, pinalabas niya si John ng may proteksyon para kunin ang malaking TV ng kapitbahay. Nang gabing iyon, inanunsyo ng reporter ng balita na ito na ang kanilang huling broadcast, sinabing babalik sila kapag humupa na ang sitwasyon. Pinaalalahanan niya ang lahat na manatili sa loob at iwasan ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga pangkat ng militar ay naglilikas ng mga tao, kaya ang sinumang nangangailangan ng pagliligtas ay dapat maglagay ng X sa kanilang mga bintana. Ang mga update ay gagawin sa radyo sa alas 3 ng hapon. Gumamit ang mag-asawa ng tape upang lagyan ng X ang kanilang mga bintana at nang gabing iyon, may dumaan na helicopter, ngunit hindi ito huminto para sa kanila. Kinaumagahan, nadatnan ni John si Karen na bumalik na may dalang maraming supply. Sinabi niyang hindi siya makatulog, kaya naghanap siya sa mga katabing apartment dahil hindi nila alam kung hanggang kailan sila mananatili doon. Pinangako siya ni John na ibabalik nila ang mga gamit kapag natapos na ang pandemya, ngunit labis siyang nadismaya nang makitang kumuha si Karen ng mga hindi kinakailangang bagay tulad ng magagandang damit. Pagkatapos, nag-alala si John na baka makapasok ang mga zombie at naghanap ng mga paraan para ipagtanggol ang sarili, tulad ng paggamit ng spray sa lighter para mag-improvise ng flamethrower. Tinulungan siya ni Karen na tipunin ang lahat ng kutsilyo at martilyo sa apartment at ilang harina para bulagin ang kaaway. Pagsapit ng alas 3, isang opisyal ng gobyerno ang nag-anunsyo sa radyo na wala pa ring matukoy na dahilan ng pandemya at ilang bahagi lang ng mundo ang apektado, na nangangako na nagsusumikap sila upang panatilihing gumagana ang kuryente at tubig. Sinusubukang panatilihing abala ang kanilang sarili, ang mag-asawa ay naglaro ng mga baraha. Iniisip ni John na babalik din sa normal ang mga bagay dahil ipinapakita ng kasaysayan na ang sangkatauhan ay palaging nakakabawi mula sa malalaking kaganapan tulad ng itim na salot. Gayunpaman, naiinis si Karen sa kanyang palaging positibong saloobin at nagsimulang uminom kahit na umaga na. Nang punahin siya ni John, binanggit ni Karen na umiinom siya araw-araw sa loob ng 1 taon at hindi niya ito napapansin. Sinundan niya ito sa nursery at sa wakas ay pinag-usapan nila ang elepante sa silid. Lumilitaw na namatay ang kanilang baby at nagbago ang lahat mula noon. Iniisip ni Karen na malapit na rin silang mawala, ngunit tiniyak ni John na makakaligtas sila rito. Determinado na maging handa kung sakaling may umatake, ang mag-asawa ay nagsimulang mag-ehersisyo, bagamat hindi tumitigil sa pag-inom si Karen. Isang gabi, may narinig siyang tao sa pintuan at iniisip ni John kung ito ba ang rescue team. Nang buksan niya ito, sinubukan ng zombie na pumasok sa loob at kinailangang itulak siya ng mag-asawa para isara muli ang pinto. Nang hapong iyon, inanunsyo ng radyo na sinusubukan ng mga siyentipiko na ihiwalay ang virus upang makabuo ng bakuna. Ang ganitong balita ay nagdudulot ng matinding stress sa mag-asawa na nagpa siya na manigarilyo upang harapin ito.
Ang mga normal na sigarilyo ay hindi sapat, kaya ipinahayag ni Karen na mayroon siyang mas malakas na bagay na ninakaw niya mula sa evidence locker. Nagpanik si John, ngunit nauwi din sa pagkonsumo nito nang tawagin siya ni Karen na duwag. Sinabi ni Karen na ipinagmamalaki niya siya bago kinuha ang malaking koleksyon ng mga ilegal na sangkap na dinala niya mula sa trabaho, kasama ang isang baril. Inamin din niya na ang huling ilang beses na naging intimate sila ni John ay dahil sa paghahalo niya ng ilegal na sangkap na naging dahilan kaya gustong subukan ni John ang higit pang mga bagay. Ang mag-asawa ay nagpalipas ng gabi sa panunood ng mga pelikula sa VHS at pag-inom. Kinabukasan, nagulat si Karen sa putok ng baril at isang bagay na nabasag. Nagsasanay pala si John gamit ang baril at nabasag ang toro na ibinigay ng ina ni Karen sa kanya. Binanggit ni John na galit siya sa kanyang ina, ngunit naiinis pa rin si Karen. Pagpunta niya sa banyo, nakita niya ang rescue helicopter na lumilipad ngunit hindi tumigil sa kanilang kalye. Habang nag-aalmusal, inamin ni John na naliwanagan na siya sa wakas at sumang-ayon na kailangan nilang maghanda para sa matagal na labanan. Nagsimula sila sa paglalagay ng mga piraso ng basag na mangkok sa labas ng pinto. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang bungkos ng mga bombang Molotov gamit ang kanilang alak. Patuloy silang nag-ehersisyo, ngunit patuloy din silang nagkokonsumo ng ilegal na sangkap. Sa 3:00, binuksan nila ang radyo, gayunpaman, walang broadcast. Sa sandaling iyon, may kumatok sa kanilang pinto. Inihanda ng mag-asawa ang kanilang mga martilyo at binuksan ng pinto para lang matagpuan ang kanilang mga kapitbahay, sina Leo at Emily. Hiniling nilang papasukin at ipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Nakulong sila sa laundry room pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano at nang tuluyan na silang makalabas, nilusob na ng mga zombie ang kanilang apartment. Nahulaan nila na may mga aktwal na tao dito dahil sa basag na mangkok sa labas. Humingi ng pagkain ng mga bisita dahil 2 araw na silang hindi kumakain, kaya pumunta sina John at Karen sa kusina. Pagkatapos, nagsimulang magtalo ang mag-asawa ng pabulong. Sinabi ni Emily kay Leo na nabaliw si Karen matapos mawala ang kanyang sanggol at nalaman na hindi na siya maaaring magkaroon ng anak. Nagreklamo din siya tungkol sa pagtanggal ni Karen sa kanyang mga idinikit na sulat mula sa laundry room. Kasabay nito, sinabi ni Karen kay John na dapat silang magtipid ng pagkain para sa kanilang sarili at nagreklamo tungkol sa pagpuno ni Emily sa laundry room ng mga galit na post-it notes. Iginiit ni John na ang pagtulong ang tamang gawin, kaya iminungkahi ni Karen na maghalo sila ng ilegal na sangkap sa pagkain dahil pinipigilan nito ang gutom. Pagkatapos magsalo ng hapunan, napansin ni Emily na ang damit at ang TV ay kamukha ng sa kanya. Tinanong ni Karen ang mga bisita kung ano ang kanilang plano at sinabi ni Leo na kung gusto niyang umalis sila, gagawin nila. Gayunpaman, walang lakas ng loob si Karen para palayasin sila. Binanggit ni Leo na magaling silang maglinis at tumugon si Karen na makakatulong sila doon. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng gabi sa pag-iinuman at pakikipag-usap, bagaman hindi hinahayaan ni Emily si Leo na maging masyadong mainit ang pag-uusap nila ni John na pinilit siyang baguhin ang kanyang opinyon upang maging mabait. Nang oras na para matulog, nabigla sina Leo at Emily nang marinig nila na kailangan nilang matulog sa sahig. Habang nagsisipilyo ng ngipin, nagreklamo si Karen kay John na nagsasabing sa tingin ng kanilang mga bisita ay mas mahusay sila dahil mayroon silang mga karagdagang kwarto sa kanilang tahanan. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang paalisin ang mga ito dahil natatakot siya na pagkatapos ng pandemya, huhusgahan sila ng ibang mga kapitbahay sa hindi pagtulong. Noong gabing iyon, nakipag-intimate si Karen kay John para lang inisin ang mga bisita nila sa ingay. Itinuring ito ni Emily bilang isang kompetisyon at naging intimate din kay Leo, kaya sinasadya ng parehong babae na lakasan ang ingay. Kinaumagahan, nanatili sa banyo si Emily na walang ginagawa para lang paghintayin si Karen. Pagkatapos ng almusal, hiniling ni Karen sa mga bisita na maglinis bilang kapalit ng pagpapakain sa kanila. Habang nagtatrabaho, nagrereklamo si Emily tungkol sa paglilinis na nakakababa ng pagkatao. Sinabi ni Leo na dapat silang makisama at binanggit pa na maaari silang umalis. Gayunpaman, nais ni Emily na maghiganti, kaya nagkasundo silang madaig sina John at Karen sa kanilang pagtulog. Pagkatapos nilang maglinis, napansin ni Leo at Emily si Karen na natutulog at sinabing gawin na nila ito ngayon. Nagising si Karen at dinala si John sa isa pang kwarto para sabihin sa kanya na naghihinala siya sa mga bisita nila dahil narinig niya ang kanilang sinabi. Sa pag-aakalang gusto silang patayin ni Leo at Emily, nagkasundo ang mag-asawa na unahan sila. Makalipas ang ilang sandali, nagbahagi si Karen ng ilang cookies na lihim niyang ginawa gamit ang mga ilegal na sangkap na naglalayong takutin lang ang mga ito. Gayunpaman, gumamit siya ng masyadong marami at ang mag-asawa ay kumain ng napakaraming cookies kaya't sila ay namatay sa sopa. Dahil hindi makayanan ng pagiging mamamatay tao, nagkonsumo ng ilegal na sangkap sina John at Karen para kumalma. Biglang narinig nilang nagising sina Leo at Emily at napagtanto nilang naging zombie na sila, kaya agad silang binaril ni Karen.
Pagkatapos, dinala nila ang mga katawan sa kabilang apartment at ginugol ang natitirang araw sa pag-ubos ng ilegal na sangkap. Nang oras na para matulog, uminom sila ng mga pampakalma para makatulog. Nang gabing iyon, mahimbing silang natutulog kaya hindi nila narinig ang rescue helicopter na nagsasabi sa mga nakaligtas na buksan ang kanilang mga ilaw para mahanap nila sila. Kinaumagahan, sinabi ni Karen na dahil anumang araw ay maaaring maging huling araw na nila, gusto niyang umalis ng kung sino siya talaga. Nagkonsumo sila ng higit pang mga ilegal na sangkap at gumugugol ng mahabang panahon sa pagiging intimate. Pagkatapos, habang naliligo sila, ipinaalam ni Karen na pagkatapos nito, gusto niyang mag-ampon ng bata at pumayag si John. Pareho silang umamin na hindi sila tumigil sa pagmamahal sa isa't isa at umaasa na maayos muli ang mga bagay-bagay. Ang unang bagay na ginawa nila ay mag-date para sa gabi at inamin ni John na hinayaan niya ang kanyang trabaho na sakupin ang kanyang buhay pagkatapos mawalan ng baby. Gayunpaman, ang pandemya ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at nagturo sa kanya kung ano ang talagang gusto niya. Pagkatapos manood ng romantikong pelikula, ang mag-asawa ay naghanda para mag-ibigan, ngunit sa sandaling iyon, may kumatok sa kanilang pintuan. Isang boses ang nagsabing ito ay ang rescue team at binuksan ni Karen ang pinto para lamang sumambulat ang tatlong masasamang tao at pinabagsak siya. Tinakot nila si John gamit ang kutsilyo at inutusan siyang kunin ang anumang bagay na mahalaga habang dinala ng pinuno si Karen sa kwarto upang pagsamantalahan siya. Nang makakita siya ng pagkakataon, binato niya ng harina ang mukha nito at sinipa siya sa singit. Pagkatapos ay kumuha siya ng gunting at paulit-ulit siyang sinaksak sa leeg. Dumating ang dalawa pang masasamang loob upang tingnan ang kanilang pinuno at nagalit kay Karen, ngunit bago nila siya mahawakan, lumitaw si John na may hawak na baril at mabilis na pinatay silang dalawa. Dinala ng mag-asawa ang mga bangkay sa ibang apartment bago nag-inuman. Bigla silang nakarinig ng boses at napagtanto na ito ang rescue team. Nagmamadali silang pumunta sa bintana at sinubukang kunin ang kanilang atensyon ngunit walang nangyari. Nagpasya silang umalis sa apartment at natuklasan na ang pasilyo ay puno ng mga zombie, kaya sinimulan silang hampasin ni John ng martilyo at natalsikan ng dugo ang kanyang mukha. Hindi ito sapat upang makalabas, kaya muling isinara ng mag-asawa ang pinto at bumalik sa bintana, ngunit wala na ang helicopter. Kinakabahan si Karen dahil wala na silang masyadong pagkain, kaya nangako si John na gagawa sila ng plano pagkatapos nilang magpahinga. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Karen at nakita si John na pinapatalas ang lahat ng kanilang mga sandata at nakahanda ang mga flashlight na may mga bagong baterya. Pagkatapos, nagbihis sila ng may ilang proteksyon at nagbahagi ng matatamis na salita kasama ang isang halik. Umalis ang mag-asawa sa apartment at sinubukang lumaban upang makalabas sa pulutong ng zombie. Gayunpaman, napakarami nila at napilitan silang umuwi. Matapos magpahinga, ipinahayag ni Karen na nakagat siya sa binti. Agad siyang kinomfort ni John na binanggit na maaaring hindi siya magbago kung mananatili siyang buhay at ipinaalala sa kanya na gagawa ng paraan ng kumpanya ng parmasyutiko para kumita ng pera gamit ang isang bakuna sa lalong madaling panahon. Noong gabing iyon, natuklasan ni Karen na hindi na niya gusto ang lasa ng alak. Matapos magkaroon ng nakakakilabot na bangungot, nagising si Karen at sinubukang umalis sa apartment. Nang pigilan siya ni John, ipinaliwanag niya na nakakaramdam siya ng kakaibang gutom na hindi niya makontrol. Ibinuhos ni John ang sarili niyang dugo sa isang baso at mabilis itong ininom ni Karen na pagtanto na nakakatulong ito sa kanyang gutom. Iginiit niya na hindi maaaring mag-donate si John ng dugo habang buhay at nagalit siya na nagsabing ito ay kanyang desisyon at kailangan lang nilang maghintay ng tulong. Niyakap niya ito para humingi ng tawad sa kanyang biglaang galit at inamin ni Karen na naamoy niya ang kanyang dugo kaya pinayuhan niya itong takpan ang sugat. Nang maglaon, pinag-usapan ng mag-asawa ang kanilang hinaharap at umiyak. Pagkatapos ay naligo si Karen at nag-iisip na wakasan ang sarili, ngunit hindi niya magawa. Dinalhan siya ni John ng isang baso ng dugo at desperadong ininom niya ito. Nang gabing iyon, nag-intimate sila nang hindi na kailangang magkonsumo ng ilegal na sangkap. Kinaumagahan, nagising si John na walang laman ang kama. Sa banyo, may isang sulat mula kay Karen na nagpapasalamat sa kanya para sa isang magandang buhay na magkasama. Ipinaliwanag niya na nagkakaroon siya ng mga bangungot tungkol sa pagiging zombie at gusto niyang wakasan ito, kaya kailangan niyang pumunta sa nursery. Pumunta si John sa silid na iyon at natagpuan si Karen na naging zombie at nakakadena sa dingding. May sulat na nakasabit sa kanyang dibdib na may mga salitang, "Mahalin mo ako, patayin mo ako." Lumuluha, sinabi sa kanya ni John ang higit pa tungkol sa hinaharap na naiisip niya pagkatapos ng pandemya. Pagkatapos uminom upang malunod ang kanyang kalungkutan, kinuha niya ang kanyang baril at naghanda upang barilin ang kanyang asawa. Ilang sandali pa, pumasok ang isang grupo ng mga sundalo sa apartment dahil nakita nila ang ex sa bintana. Pagpasok nila sa nursery, natuklasan nila sina John at Karen na parehong naging zombie at ang kanilang mga kamay ay magkadikit.
Tinawag itong pag-ibig ng kapitan bago binasa ng isa pang sundalo ang bagong batas. Ang mga zombie ay hindi itinuturing na mga mamamayan at para mapanatili ang kapayapaan, may karapatan silang barilin sila hanggang mamatay. Matapos patayin sina John at Karen, umalis ang mga sundalo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.